Malapelikula ang mga eksena sa Dagit 2016. Yan po yung pinagsanib ng pagsasanay laban sa terorismo ng hukbong salatan lakas ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines. Ganito po yung naging sitwasyon, kanilang inensayo. May na-hijack na aeroplano at kailangang iligtas ang mga pasahero. Nakatutok si Mark Salazar. Eksklusibong May terorismong nagaganap sa loob ng eroplanong ito, kaya ipinatawag ang Special Operations Group ng Philippine Air Force, Navy at Marines para rumisponde. Mahalagang taktika na sa ilalim ng buntot ng eroplano sila dumaan. Based sa mga schooling and training ng mga ating operatives, so surprise attack yung mga mangyayari do sa if ever na actual na engagement. Ma-surprise nila yung mga hostage taker. Ito ay isang joint exercise lamang. Pero makatotohanan ng tensyon na nagsimula sa puwersahang pagbubukas ng pinto ng eroplano. Ang eksena, isa o ilan sa mga pasahero ng eroplano ay teroristang hostage taker. Sa oras na may kontrol ng otoridad sa lahat ng pasahero sa cabin, unang hahanguin ang mga piloto sa cockpit bilang mga pangunahing susi sa investigasyon. Susunod na ibababa ang lahat ng pasahero. Sa puntong ito, suspect pa ang lahat hanggat hindi nalalaman sa clearing area kung sino sa kanila ang mga terorista. Sa totoong buhay, maraming pwedeng terribling mangyari. Halimbawa, manlaban ang mga terorista o kaya may suicide bomber. Ang focus ng mission nila is ma-secure yung hostages. If ever na meron mang mga hostage taker na manlaban, no choice sila na kailangan na nilang i-neutralize. Mahalaga ring simulan muna sa negosasyon ng lahat, kahit pa sa mga teroristang tila hindi papahuli ng buhay. Sa negosasyon kasi nalalaman ng otoridad kung ano ang posibleng armas ng hostage taker at kasanayan nito sa terorismo. Negotiation muna kung talagang pwede naman natin makuha na in negotiation. Ika-10 taon na ng Dagit 2016 Joint Anti-Terror Exercises ng AFP. At ipinagpapasalamat nilang hindi pa nila nagagamit sa totoong buhay ang kanilang pinagsasanayan. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.